Welcome to Donmar TV News Channel. The poll body has concluded the preliminary conference on the petition for cancellation against the COC of presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. today. COMELEC spokesperson Director James Jimenez says both parties were given time for the amendments of their respective position and for clarificatory matters. Ang pinaka-general areas na pinag-usapan ay number one, yung statement of the issue, in which both parties were given the opportunity to say kung ano yung formulation ng issue according to their own opinion, based on their own appreciation of the case, and then amendments and stipulations. Jimenez added, the COMELEC has yet to schedule the filing of memorandum by both parties due to pending incidents or issues needed to be resolved. These are the petition for intervention filed by the group of Attorney Howard Calleja and the motion for the conduct of face-to-face oral arguments by the Marcoses camp. After the incidents are resolved, then the COMELEC will say how long it will give the parties to submit their respective memoranda. However, the case may be ruled before the release of the final list of candidates in the 2022 elections in December 15, 2021. Meanwhile, some progressive groups flocked to the COMELEC this morning before the preliminary conference started. They urged the poll body to resolve the pending cases against the former senator immediately. Marcos should also not be allowed to participate in the upcoming polls for allegedly being a convict. Nandito kami ngayon sa harapan ng Commission on Election para ipanawagan sa COMELEC na i-resolve na yung motion for early resolution ng pinail naming petition for disqualification noong November 18. Even Imelda Marcos convicted 7 counts. Diba? Malinaw naman na nakinabang sila. Ginagamit nga nila yung kanilang nakaw na yaman para makabalik sa poder at ponduhan yung kanilang kampanya. Recently, Marcoses camp disclosed that the petition will not prosper for lack of legal basis. The Partido ng Dugon Dakilang Samahan or PDDS is not threatened by the Marcos Duterte Uniteam Alliance. According to Butch Bellica, National Advisor of the PDDS, they will back Senator Christopher Bongo for President and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio for Vice President in the 2022 polls. Basta kami, Bongo, Sara Duterte to Vice President, and adopting all PDP laban senators and allied groups. Bellica also expressed confidence that Go will not withdraw from the presidential race. Hindi po niya gagawin yun. Iisipin po niya yung kapakanan ng taong bayan. Go recently contemplates his 2022 presidential bid, expressing his willingness to make the supreme sacrifice for the good of the country. Bellica said it is not unusual for those running for office to feel exhausted at times. Meanwhile, Marcos and his running mate Mayor Duterte today visited the vote-rich province of Cebu. His running mate Vice Presidential aspirant Mayor Sara in Cebu administered the oath to Liloan Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco as new member of Lakas CMD. Labor leader Leody de Guzman in Marikina City to support workers who conducted a protest. Manila City Mayor Isko Moreno is in his office to receive 6,600 baricitinib anti-COVID-19 tablets. While Senator Manny Pacquiao visited Bislig, Surigao del Sur, the senator was also set to meet his grassroots supporters. Other presidential aspirants like Senators Panfilo Lacson, Go, and Vice President Leni Robredo has no reported public engagement today. Okay, anong pag-uusapan natin? Ha? Ang sabi ko nga kanina sa ating pinaka-main topic, Senator Bongo nag-withdraw na daw. Ha? Nag-withdraw na daw bilang kandidato sa pagkapangulo ngayong darating na 2022. Alam nyo guys, maniniwala sana ako Maniniwala sana ako sa ganung post kung hindi ko nakontak ang butihing senador na si Senator Christopher Lawrence Bongo. Alam niyo kung ano ang tanong ko kay Senator Bongo? Senator, good afternoon.
may mga kumakalat po sa social media na kung saan sinasabi di umano na ikaw daw po ay magwi-withdraw bilang kandidato ng administrasyong ito at ikaw daw ay umaatras na sa pagtakbo bilang Pangulo. Gaano po ba ito katotoo, Senator Bongo? Kasi kung hindi po ito totoo, baka may mapaniwala po sa mga post sa social media, baka mayroon tayong mga supporter na madala sa maling post na yan. Alam niyo mga kapatid, wala pang isang oras, wala pang 20 minutes, maswerte ako. Bakit? Sumagot ka agad si Senator Bongo. Alam niyo kung anong sagot ng mama? Fake news yan ninyo. Ikaw nang bahala para magpaliwanag sa tao. Ako, ang sabi lang ni Senator Bongo, simpleng salita lang. Kung ano ang utos ng Pangulo, susundin ko para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas. Yun ang sagot niya. Hindi po totoo na nag-withdraw o magwi-withdraw si Senator Bongo. Ha? Ngayon, doon sa mga nagpakalat na mga iho di puta, na mga, ewan ko, akala ko ba kulelat si Senator Bongo? Akala ko ba walang pag-asang manalo? Akala ko ba ano lang siya? Mababang kandidato? Bakit may nagpapakalat? Kasi alam niyo, ito gagamitin kong words Ang sabi nga ni dating Senator Bongbong Marcos sa interview sa kanya ni Kato Nyeng, nanonood kasi ako kay Kato Nyeng din. Ang sabi nga sa programa ni Kato Nyeng between BBM, alam mo Kato Nyeng, ewan ko kung tama itong pagkakaintindi ko, kung nakalimutan ko. Ang sabi ni BBM, pag ikaw ay kandidatong malakas, pilit kang titibagin. Diba? Yan ang sinabi ni BBM. Kung ikaw ay isang makita nilang mabunga ka, pababagsakin ka. Akala ko ba sa mga kasalsalista, sa jakulista, mababang kandidato ang isang Lawrence o Christopher Bongo? Akala ko ba mababa siya? Sa survey, hindi mananalo, walang pag-asang manalo. Ay, bakit sa inyo nagmumula ang pagpapakalat ng fake news na nagwi-withdraw ang mama na wala naman sinasabing magwi-withdraw? Bakit may kumakalat na ganyan? Diyos ko po, mahabagin. Akala ko ba sa totoo lang tayo? Akala ko ba sa totoo lang tayo? Bakit? Alam nyo kasi, ito ang mga paratang kasi ng mga kalaban, isang alila, isang julalay, si Bongo. Isang utusan, si Bongo. Yun ang sinasabi ng mga kalaban ng administrasyon Isang dakilang julalay, isang dakilang utusan, umutsatsa, o utusan lang, di ba? O ano? Yun ang sinasabi nila kay Bongo. Walang karapatan kumandidato. Dahil unang-una ang apelyido Chinese, Inchik. Yun ang sinasabi. Inchik daw si Bongo. Hindi daw pure Pilipino. Alam niyo, dun sa mga nagsasabi pong inchik si Bongo, hindi ko alam kung tanga rin ba kayo o talagang sadyang tanga kayo. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng katangahan ninyo. Kasi ang alam ko, uulitin ko po yung sinabi ko kanina. Kaninang live ko, kaninang umaga. Sa COMELEC, pag once ikaw nag-file ng candidate mo, kailangan pure Pilipino ka. Di ba? Pinanganak ka dito sa Pilipinas. Kasalanan ba ng isang Christopher Lawrence Bongo na ang maging apelyido niya ay Go?
Kasalanan ba ni Bongo yun? Na dito siya pinanganak? Kasalanan ba yun ng isang Bongo na ang ipelyido niya ay Bongo? Kasalanan niya ba yun? Kasalanan ba ng isang tao na maging gano'n ang kanyang family name? Na nakunik sa isang Chinese? Kasalanan niya ho ba yun? Kung yun ang ibinigay sa kanya ng Diyos, na maging gano'n ang family name niya. Kasalanan ho ba niya ba yun? Sa palagay ko, hindi niya po kasalanan. Alam nyo, sabi ko natin nga kanina nung mga nakaraan, puna kayo ng puna kay Bongo kung ano ng mga patutsada ninyo. Natatawa na lang din ako. Natatawa na lang ako. Ulitin ko yung pinost ko kanina. Bongo 2022. Sabi ng lolo ko, ok lang yung may dugong Chinese. Kaysa naman sa dugong magnanakaw. Di ba? Ito naman, magagalit na naman yung isa kasi nabanggit ko, dugong magnanakaw. Magagalit na naman dyan. Di ba? Total, pumapasok naman dyan ang mga patay gutom, na mga media troll, mga fake account. Alam niyo, wala naman kayong bilang yung mga fake account. Alam niyo po mga kapatid, kahit balik-balik pa rin natin ang mundo, nakatatak na sa kasaysayan kung sino ang may track record ng pagnanakaw sa ating bansa. Tandaan niyo po yan. Hindi na po mawawala yung salitang nagnakaw ang sino mang pamilya. Di ba dyan kayo galit na galit pag sinabi na ang kandidato nyo, wala pa akong binabanggit na pangalan. Wala pa akong binabanggit na nagnakaw, mangdarambong, kawatan. Ano sasabihin na naman ng iba? Paninira lang yan. Political issue lang yan. Utang ina naman. Music, 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 music! Nasaan na ba yung pang music, music rito? Utang ina talaga Nag-uungguyan tayo rito Nag-uungguyan tayo. Tang ina, mukha na naungguy ako. Ungguyin niyo pa ako. Putang ina naman, Music, 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 maestro! Ay, wala nang pala si Tongo. Kaya ako may libong-libo. Kaya alaw nila sa mga ang galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibo-bibo gumalaw. Balik tayo dito sa sinasabi ko. Matatanggal pa ba ang salitang magnanakaw sa pamilyang kandidatong yan? Matatanggal pa ba? Mabubura pa ba ang sinasabing mandarambong? Ang sasabihin ng ibang mga salsalista, jakulista, hoy kalbo, bayot, bungal, bakla, chupaero, hindi magnanakaw ang kandidato namin. Okay, hindi magnanakaw. Ay ano po yung nakuhang mga alahas? Ano yung mga nakuhang limpak-limpak na kwarta
nung umalis sa Pilipinas. Ano yung sumama lang mga yon? Mga investigador na nagsabi, magnanakaw. Kaya nga kinasuhan ng plunder. Di ba? At si Bongo, mayroon bang kasong ganon? Wala. Ngayon napipikon kayo. Nasasaktan kayo. Alam nyo, doon sa mga iho di putang patay gutom na mga troll, ha? Sa mga troll ng salsalista, huwag kayong magagalit, ha? Huwag kayong napipikon, ha? Wala kayong karapatan magalit dahil kayo ay troll na fake account, ha? Ganun lang yun. Ha? Nagnakaw ay nagnakaw. Nasa history na yan. Okay? Kung ano man ang nagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, yun ay hindi naging nagawa ng anak. Music ya tayo? Tangina, may mga... Alam niyo, matutulog na lang tayo ngayong gabi. Nag-iinit na naman ang mga tumbong ninyo. Alam niyo to sa mga kalaban ko, sa mga kaaway ko, ito gawin niyo. Himurin niyo yan. Himurin niyo. Diba? Yan ang himurin niyo. Yan kayo, alam niyo, total naman, sinasabi niya, ganita, ganyan. Alam niyo, kasi magaganyan kayong mga putang ina ninyo, kayong mga salsalista, jakulista, uulitin ko ha, uulitin ko sa mga salsalista, jakulistang tanga, na bobo, ungas. Ito, makinig kayo. Di ba pag sinabi ng kandidato nyo, ganito, ganon, sunod kayo dahil nga mga uto-uto kayo? Ito. Ngayon, sinasabi ko ngayon, himurin ninyo ang tumbong ko. O, yan o. Himurin nyo, himurin nyo. O, di ba galit na galit kayo dahil nababastusan kayo. Di ba? Dahil mga bastos din naman kayo eh. Di ba? Alam nyo, kung kayo may karapatan magnangak-ngak din sa social media, page ko to. Hindi ko kayo inayang pumunta rito. Hindi ko sinabing pumunta kayo rito. Tapos pinapakita nyo kabubuhan nyo, katangahan nyo, na magko-comment-comment kayo dyan. Hindi ba kabubuhan yan? Diyos ko pong mawagin. Di ba? Tapos yung kandidato ninyo, kunwari hindi kumikibo. Kunwari, hindi bumabato sa mga kaaway nila sa politika. Yan ba ang turo ng political strategy? Huwag kang babato. Pabayaan mo ang mga troll ang bumakbak. Pabayaan mo yung mga farm troll natin ang bumakbak. Huwag kang babato. Para kung sakaling kausapin ka, ligtas ka kasi troll.